Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa NBI office kapon dahil sa subpoena, no? May magandang paliwanag ito, pinaliwanag ni sa Attorney Sal Panelo na hindi naman siya talaga kailangang mag-attend doon. So, dito natin makikita na itong si Bipinday Sara marunong sa diskarte. Hindi nila kaya. So, tingnan natin sino ang mas matigas. NBI ba o ang ating Pangulo, Vice Pangulong Duterte? Kinuwano ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa binitawang pahayag at pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay First Lady Lisa Araneta Marcos pati na kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kahit pa hindi ito ulit haharap sa kanilang na-reschedule na hearing sa December 11, 2024. Ngayong araw sana ang itinakdang hearing ng National Bureau of Investigation kaugnay ng inihahing subpoena sa Vice Presidente. Ngunit nabigo nga itong dumating doon sa kanilang tanggapan, partikular na dyan sa opisina ni NBI Director Jaime Santiago. Kanina yan dapat alas 9 ng umaga. Ayon daw sa naturang opisyal at yung abogado nitong si Vice President Sara Duterte na si Attorney Paul Lim nakasaad sa kanyang liham at pinirmahan mismo ng pangalawang Pangulo na late na tanggap ng kanyang tanggapan ang pagpapaliban ng pagdinig doon sa Kamara de Representantes. Kaya nangailangan pa siya ng mga pag-adjustment sa kanyang schedule. Okay, so nauna nang nagpasabi si BP Sara na hindi siya maka-attend sa NBI summon dahil may naka-scheduled na hearing yung Committee on Good Government and Public Accountability. Yun ang uunahin niya sana. Ito namang mga kongresista, pinospone nila yung hearing para maka-attend si BP Sara sa NBI office. Kaya lang late na dumating yung communication. Kaya hindi nakapaghanda ang ating Vice Pangulo para sa NBI. Yun po ang dahilan. Kaya lang hindi siya natatakot nga humarap sa kahit anong klaseng investigasyon. Kaya lang, pakinggan natin mamaya si Attorney Sal Panelo na hindi na siya kailangan mag-attend sa hearing o summon ng NBI. Dahil naman sa hearing sa National Bureau of Investigation at yan din ang naging rason kaya hindi raw nakapaghanda. Kaya naman napagdesisyonan ng National Bureau of Investigation na iurong na lamang sa 11 ng Disyembre December 11. ang pagdinig. Ayon kay Director Santiago, sakalit nga hindi pa rin haharap ang pangalawang Pangulo sa naturang subpoena ay magpapatuloy pa rin naman ang kanilang pagsisiyasat kung ano nga ba ang hawak nilang mga ebidensya at sa kauusad ang naturang pag-iimbestiga. Binigyang diin itong si Santiago na hindi immune sa kaso itong si Vice President Sara Duterte ukol naman sa mga usapin na posible nitong kaharapin dahil nga sa kanyang mga naging pahayag at mga ginawa. Hinikayat na nito ang naturang opisyal na makipag-cooperate para naman maliwanagan na at matapos na ang usapin hinggil naman sa mga pinitawan nitong salita. Sakaling hilingin naman ng Vice Presidente na maagang isagawa ang naturang hearing bago pa ang Disyembre 11 ay kanila naman itong pauunlakan. Samantala, maglulunsad din po ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ay maliban pa sa investigasyon sa umano'y inatasan ng Vice Presidente para si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Siniguro ni NBI Director Jaime Santiago na hindi nila iti-take for granted ang sinabi ng kalawang Pangulo kaugnay sa banta sa kanyang buhay. Saan pa ng NBI Chief? So, dapat yun ang unahin na imbestigahan. Yung banta sa buhay ng pangalawang Pangulo. Kasi hindi man magsasabi ng ganon-ganon na lang ang Vice Presidente yung kung magurgur ako, ito rin ang gagawin nyo. So, ibig sabihin, may tangka talaga sa kanyang buhay. So, salamat naman kung totohanan ng NBI itong
sinabi nila na iimbestigahan din nila yung tangka, threat sa buhay ng Vice Pangulo para patas lang. Na kanilang aalamin kung sino ang pinaghihinalaan ng Vice Presidente at kung mayroong ebidensya. Una nga rito ay pinagpaliban ngayong araw at Sino ang pinaghihinalaan na may nagtangka o magtatangka sa buhay ng Pangulo? Vice Pangulo. Nagsalita na si VP Sara. Binanggit niya na yung isang nag-aambisyon na maging presidente. So yun na. Imbestigahan ba yan ng NBI? Yung nag-aambisyon na magpresidente? I don't know. ilipat ang pagdinig sa investigasyon kaugnay sa mga naging pahayag ng Vice Presidente laban sa Pangulo sa Disyembre 11. Matapos nga po nga hilingin ng Vice Presidente sa pamamagitan ng isang sulat na ipinaabot ng kanyang abogado na i-reschedule ito. Nauna naman na pong nilinaw ni Vice President Sara na ang kanyang mga pahayag laban sa first couple at House Speaker Romualdez ay maliciously taken out of context lamang. Hindi naman talaga kailangan umatin niya sa NBI. Yan. Kasi kung meron kayong kaso na gustong i-file, i-file nyo na lang. Hindi po dadalo si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng NBI. Kaugnay po sa subpoena order sa kanya, supposed to be kaninang alas 9:30 yung usapan. Pero ayon sa abogado ng Vice, hindi siya makadadalo. Ito kaugnay sa mga resback o mga bantaraw ng Vice President. Conditional niya na mga remark laban kay PBBM, kay First Lady, at kay House Speaker Martin Romualdez. Do you think it's a good move, attorney, as a lawyer, na hindi siya dumalo sa pasabpina ng NBI? Una na sinabi niya na pinare-reset niya. Kasi meron nga siya, nasampuan ka siya. Kaya nagsabi na siya na i-reset na lang nila. Pangalawa, hindi naman talaga kailangan umatin niya sa NBI. Correct. Kasi kung meron kayong kaso na gustong i-file, Okay, ang pagkakalam ko niyan, hindi naman dumadaan sa NBI. Yung may reklamo, magsampa ng reklamo sa prosecutor, piskal. So kung natanggap na ng piskal, yun, isubpuena na yung inireklamo. So somebody has to file a complaint. Siguro, yung mga pulis. Yan, ginawa na ng mga pulis. So, ang piskal, yun na, magsubpuena na kay VP Sara para magbigay ng counter affidavit. Yun ang pagkakalam ko. Bakit dumaan pa sa NBI? Hindi ko rin maintindihan. Agree ako kay Attorney Sal Panelo na hindi na kailangan pa yung investigasyon ng NBI. file nyo na lang. Ano naman, gagawin mo doon, tatanungin ka lang, anong masasabi mo rito? Bago ko pa sasabihin, dito na lang ako sa piskal ng paliwanag. Oh. Kapil man nila o hindi, talagang because of the Duterte, kaya nanalo si PBM. Attorney, naalala ko lang, may sinabing isang congressman mula Zambales na nagsimula raw itong mga political backlash kay VP nang naisin o nang pangarapin daw nito na maging maaga na as early as now, maging presidente ng Pilipinas. Pero hindi siya naging payag regarding kay former President Rodrigo Duterte na sa lahat pa daw mga mangyayari ngayon, ang anak niya, ang vice, magkikinabang kung magkakaroon man daw ng change of leadership. Totoo ba yun, Attorney Sal? Dahil ninanais daw ni VP Sara na as early as now, maging presidente na ng Pilipinas. Yun o mga gunggong na payag sa mga hindi isip. Gonggong na pahayag. Yan si Congressman Kongkon. Yan ang pahayag niya. Na atat na daw na maging presidente itong si VP Inday Sara. Agree ba kayo doon? Kung gusto pa niyang magpresidente, noon pa sana nung May 2022. Sayang. Ay, nako. Nasa huli ang pagsisisi. Siya yung front runner. Nangunguna, walang makakatalo sa kanya noong May 2022. Nakaupo ang tatay niya. Nandyan yung machinery na susuporta sa kanya. Kung ambisyoso pa si then Mayor Inday Sara na magpresidente, noon pa sana. Kaya yung sinasabi ni Congressman Kongkon na yan na atat na magpresidente, I don't know.
kung saan ang pinanggagalingan ng kaisipan ng kongresista ay totally disagree. Baliwala yan sa kanya. Pumayag lang siya na pumasok sa national politics kasi gusto niya ng continuity. Yung nasimulang programa ng kanyang tatay maipagpatuloy, kaya sinuporta niyang mga Marcos. Kung wala yung Duterte na nakatandem ng mga Marcos, ano sa tingin niyo? Mananalo ba sila ngayon? Nanalo ba sila? Nagpresidente ba ang isang Marcos Jr.? To me, never. So, matibay po ang ating BP Inday Sara. Dinedman niya yung hindi na kailangang mag-attend. At sa piskalya na lang ang usapan.